sa inyo, class. Ako si Binbining Lurjuchen B. Simon, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ating sisimulan ang talakayan sa pamamagitan ng panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at dalhin ang presensya ng ating Panginoon. Muli, binabati ko kayo ng magandang umaga. Ngayon, narito ang layunin ng ating talakayan sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nakapagbibigay ng mahalagang pangyayari sa maikling kwento. Ikalawa, na itatala ang mga gintong aral sa pamamagitan ng isang uri ng graphic organizer. Ikatlo, na iahambing ang nilalaman ng maikling kwento sa tunay na buhay. At ang panghuli, na itatanghal ang sukdulan ng maikling kwento sa pamamagitan ng monologo. Malinaw ba ang mga layunin sa inyo, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, may inihanda akong kakaibang bersyon ng acrostic. Ito ay binansagan kong Kwento-stick. Kwento plus acrostic. Kwento-stick. Kinakailangan ko ng tulong ng 9 na mag-aral upang tulungan tayong ipabatid kung ano nga ba ang nilalaman nitong kwento-stick. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng kabatiran kung ano nga ba ang paksa natin sa araw na ito. Handa na ba kayo, class? Kung gayon, ibig kong magtungo ka rito sa harapan mula sa iyo, John Paul, at hanggang sa iyo, Jessa. M. Maaliwalas ang umaga at tila ang sinag ng araw ay umaayon sa kanya noong oras na iyon. Lumabas siya sa kanilang bahay at doon niya napagtanto na mayroong sobreng para sa kanya. Sulat iyon ni Nestor kay Ligaya. Marahan itong tumawa at sabay sabing, "Nasisira yata ang ulo ni Nestor." A. Aakalain mong mapanghas ang paraan ng pagpapabatid ni Nestor sa kanyang nararamdaman para kay Ligaya, gayong sila ay magpinsan. Kung kaya't naging bukang bibig ng madla na sila ay ang magpinsang nagpipisan. G. Galak at ginhawa ang kanilang nararamdaman tuwing sila ay magkasama. Laging ipinamimitas si Nestor si Ligaya ng sari-saring buwang kahoy mula sa kanilang bakuran. Ito ang dahilan kung kaya't madalas silang pagalitan noon ng kanyang ina. P. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpaalam na sila sa isa't isa sapagkat magkokolehiyo na noon si Ligaya. Nagkaiyakan pa silang matagal dahil sa pangambang makalimot ang isa't isa. Awang-awa siya kay Nestor. Ay, ilang taon pa ang lumipas,
Nagdadalaga na si Ligaya nang makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Muli silang nagkita ng kanyang pinsang lalaki, si Nestor. Tila nagkakahiyaan pa silang dalawa dulot ng mga nakalipas na panahon na hindi sila nagkita at nagkausap man lang. Ngunit gayon pa man ay pinagtapat pa rin ni Nestor ang kanyang pag-ibig na mula noon hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. Makailang beses niya ring pinadahalhan si Ligaya ng mga sulat, ngunit kailanmay hindi ito tumugon. Tila nawalan siya ng pag-asa. Siguro nga ang tipo ni Ligaya ay yaong mga maginoo at homeless de profession. Sinikap niyang magpatuloy at abutin ang kanyang pangarap na maging manggagamot upang maging karapat-dapat siya sa pag-ibig ni Ligaya na noon ay abala sa paglilingkod sa lipunan. Makalipas ang 3 taon ay isang ganap na manggagamot na si Nestor. Isang batang-batang manggagamot na giningitian ng pag-asa at pinapatapang ng lalong matatamis na pangarap. Ang kanyang tagumpay ay siya namang pagbagsak ni Ligaya. Humina ang kanyang katawan at siya ay lumura ng dugo at unti-unting nangayayat. Gayon pa man ay si Nestor pa rin ang dumulog sa kanyang tabi hanggang sa ito ay tuluyan ng gumaling. Pinagaling ko ang iyong sakit sa tulong ng may kapal, sambit ni Nestor. Bago sila maghiwalay ay hinandugan siya ni Nestor ng matamis na halik at inabutan siya ng isang bulaklak ng everlasting. Hayan, ang aking pag-ibig, pag-aralan mo sanang mahalin. Nanariwa sa kanyang alaala ang kanilang pinagsamahan. Matagal na ring lihim na umiibig si Ligaya kay Nestor. Bagamat sila ay magkadugo, iisa ang sinisigaw ng kanilang puso at damdamin. Iyon ay ang pagmamahal. Sa huli, nabalitaan na lamang ng lahat na kahangahangang syudad na rin ng malamig na bagyo idinaos ang luna de miel ni Ligaya at ni Nestor. MAGPINSAN, magpinsan. Ngayon, class, malinaw ba ang daloy ng ating kwento stick? Mabuti naman kung ganon. Sa inyong palagay, ito ba ay isang halimbawa ng maikling kwento? Class, ano sa tingin ninyo ang paksa o pamagat ng maikling kwento? Mahusay! Ano ang iyong naging basehan? Magaling! Upang madagdagan pa ang inyong kaalaman, ay ating himahimayin ang maikling kwento na ito. Kung sino ang may akda, ating iyang malalaman. Class, ating pakatatandaan na ang daan upang mas maunawaan natin ang maikling kwento o ang isang nobela o ang isang akda ay kilalanin ang manunulat nito. May ideya ba kayo, class, sa kasarian nito? Tama! Dahil ang may akda ng maikling kwento na ito ay walang iba kundi si Amado V. Hernandez. Siya ang pambansang alagad ng sining sa larangan ng panitikan. Ipinanganak siya noong araw ng Setyembre, 13 araw, taong 1903 at namatay siya noong Marso 24, taong 1970. Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya. At isa na nga rito ang kanyang akdang Magpinsan. Ngayon, class, ay ating malalaman kung ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento. May ideya ba kayo, class? Ikaw, IC. Tama, dahil ang maikling kwento ay maaaring guni-guni lamang at maaari din itong base sa tunay na buhay. May kaalaman ba kayo sa mga halimbawa ng maikling kwento, class? Mahusay! Ang isinagawa natin kanina na kwento stick ay may mahalagang papel sa ating talakayan sa araw na ito. Ano nga ulit ang paksa natin sa araw na ito, Carl? Tumpak! Class, ang kwento stick na iyon ay buod ng maikling kwentong pinamagatang
magpinsan ni Amado Vera Hernandez. Batid ko namang naunawaan na ninyo at malinaw sa inyong isipan ang kwento ni Ligaya at Nestor. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng mga mahahalagang pangyayari sa kwento? Dorothy, maaari ka bang magbigay ng isa? Tama! Ikaw naman, Sheila. Mahusay! At panghuli, nais ko rin magbahagi ka, Diana Rose. Magaling! Talaga namang tumatak sa inyong isipan ang kakaibang kwento ng pag-ibig ni Nestor at Ligaya. Ngayon, ano nga ba ang kahalagahan nitong kwento na ito sa ating buhay? Tama! Kung may pagmamahal, may pagkakaisa. At kung may pagkakaisa, may kapayapaan sa mundo. Sa tunay na buhay, mahalaga ba na isaalang-alang ang sitwasyon ni Ligaya at Nestor na magpinsan at naging magkasintahan sa bandang huli? Nais kong manggaling mismo sa inyong class ang kasagutan. Tama ba ang naging desisyon ni Ligaya at Nestor na pakinggan ang kanilang puso kahit na alam nilang sila ay magpinsan? Nauunawaan ko ang pinupunto mo, Raylene. Upang mas mapaigting at matasa ang inyong kaalaman sa maikling kwento ni Amado V. Hernandez ay maihinanda akong gawain. Inyo ito ay sasagawa sa loob ng 20 minuto. Ngayon, narito ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. Rosalinda, maaari mo bang basahin sa klase ang panuto? Naunawaan na ba ninyo, class? Mabuti naman kung ganon. Bago matapos ang ating talakayan sa araw na ito, ay nais kong malaman kung ano nga ba ang inyong natutunan sa maikling kwento ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Magpinsan. Ano ang iyong ideya, Maylene? Tumpa! Ngunit higit sa lahat ay ang mga pinakitang katangian ni Ligaya at Nestor sa kwento. Si Ligaya bilang isang mapagmalasakit at mapagmahal sa kanyang nasasakupan, at si Nestor naman bilang isang lalaking may paninindigan at pangarap sa buhay. Ano pa, class? May nais ba kayong itanong? Wala. May nais ba kayong bigyang linaw? Mabuti naman at malinaw na sa inyo ang kwento ni Amado V. Hernandez. Kung wala na kayong itatanong, ay nais kong isaisip, isapuso, at isabuhay ninyo ang kwento o ang mga aral na napulot ninyo sa maikling kwento ni Amado, ang Magpinsan. At class, kung ano man ang mga pagkakamali ng mga tauhan sa kwento, ay huwag na ninyong tularan. Naway magsilbi itong instrumento sa inyo at sa inyong buhay. Para naman sa panghuling gawain, narito ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. At para naman sa inyong takdang aralin, ay nais kong pangatwiranan ninyo itong mga tanong. Inyo itong ipapasa sa susunod na talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, magandang umaga!